Okay, let us pray. Okay. Our most gracious, mighty, loving, Heavenly Father, Lord God, we thank you for this wonderful evening, Lord God. Lord, thank you for this evening, Lord God, na kami nag-tayo sa usap, Lord God, alam mag-study sa inyong word. And we are also thankful, Lord God, sa mga blessings na nag-shower sa mga tibok week, tibok adlaw, and salamat po kay kadaming good health, ug nakasami sa amuhan. And Lord, karong gabi na Lord, open our hearts, our minds, Lord God, para masabtan na mo mong word, Lord God, and to that, Lord God, um, masabtan na mo and ma-apply na mo sa among kinabuhi. This is Mhm. all we ask, Lord. We give all the glory and honor to you in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Mayong gabi sa tanan usab no. Ang passage sa scripture sa atong pagabuksan karon mahitungod kani sa Thanksgiving. Ang November man good is a Thanksgiving month pod no. Gawas ang iban nga mga special occasion pareho sang eleksyon sa Amerika o pag-discuss sa Senado karon sang kwan no sang kaso sang mga communist no. Uh, na terrorist party. So Yes. mao na ang kibali murag sentro sang mga kwan karon diri sa Philippines mao na ang sa government nato ang sa Amerika ay ang ilang election karon bisag sa ato diri ginakwan kani nila gina-record nila no. Pero ang November is a Thanksgiving month. In fact si Heart no si Ma'am Rose nanguntahan akong naatay Thanksgiving. So ingon ako murag alanganin gyud pero at least sa ato nga pagpamalandong pagtuon sa pulong sa Ginoo makabasa kita sa mga scriptures diri mga dinalan sa blaan kasulatan nga maka-remind sa ato nga nagyoy igong rason nga mangin thankful kita labi na gyud sa Ginoo ug ang atong kinabuhi bilang mga anak sang Dios. If we will just think about the blessings that we receive every day, nagay rason nga mangin thankful kita. So basahon na sa nato ning Luke chapter 17, no? Kung naa ka may Bible, Luke chapter 17. Okay, Luke 17. Okay, yun, dira, no? Luke chapter 17, verses 11 hangtod sa 19. No? Luke 17:11 to 19. Luke 17:11 to 19. Yeah. Okay. Basahon na to sabay, no? Kaya man siguro na to ni sabayan. Bisag dili mag sabay-sabay gyud ato nga mga kwan, nga mga speaker pero sabayan nato sa mga makadungog ug makasulti pud dira, no? Na ay mic pud. Sabayan na to basa. 11 to 19. Naaman diri sa screen, no? Very good. Okay. Ready? Start. And it came to pass, as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met him 10 men that were lepers, which stood afar off. And they lifted up their voices and said, Jesus, Master, have mercy on us. And when he saw them, he said unto them, Go show yourselves unto the priests. And it came to pass as they went, they were cleansed. And one of them, when he saw that he was healed, turned back
and with a loud voice glorified God, and fell down on his face at his feet, giving him thanks, and he was a Samaritan. And Jesus answering said, Were there not 10 cleansed? But where are the 9? There are not found that returned to give glory to God, save this stranger. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. No? So mao ni ang mabasa na to diri, no? Ang may tungod kani sa pag-ayo ni Jesus Christ ang 10 lepers. O ang question niya mao ni ang pamalandungan nato karon nga gabi kaning giingon niya gani diri sa verse 17. Were there not 10 cleansed? But where are the 9? Kaning question ni Jesus, where are the 9? Mao ni atong natagaan o pagtagad, no? So ang background niya mao ni na pag-agi niya dito sa Jerusalem, pag adto na diyan sa Jerusalem, nag-agi siya diri sa Samaria and Galilee, no? Paglabay niya dito na ay 10 ka mga sanglaon nga nangayo og kaluoy sa iya og tabang, no? Mao ning giingon nila diri sa verse 13, no? And they lifted up their voice and said, Jesus, Master, have mercy on us. Okay. Madunggan ninyo? Diretso na ko. Madunggan, Pastor, madunggan. Yun, sige, diretso na ko. No? Kung naka may questions, naka may i-share, kuan lang, no? Batiin lang anytime. Binigay ko na ipangutana or gusto i-clarify, no? Pansin ako diri murag naka-mute ang inyong mga mic. So, diretso wala na ako ni. Hopefully, nakitay matun-an, no? Maka-encourage po ko sa inyo ha karon ni gabi pinagi ni ining verses diri. So, mo ni, no? Kaning napulo, isa sa mga butang makita nato diri, nakilala gyud nila si Jesus, no? Gitawag nila si Jesus diri nga master og nangayo sila og kaluoy. Siyempre ang isa ka butang diri nga makita nato nga they already recognize, no? Chapter 17 ani. So ibig sabihin si Jesus Christ kilala na gyud nila diri nga time. So nangayo sila tabang. So mao ning giingon ni Jesus Christ sa ila, no? Pagkakita ni Jesus mo nang giingon sila, go show thyself, verse 14. Go show yourselves unto the priests, and it came to pass that as they went, they were cleansed. Gisugo sila ni Jesus nga maadto sa mga pari. Kabalo ka mo, sa ilang time, gikan pa sa Old Testament, ang mga pari, nagasilbi po sila nga mga authority in matters of health nila, no? Murag halos sa ilahang kinabuhi, nagadepende sila sa pari. Kaya ang pari na nga time, hantod karon, di ba, sa nagapractice ang priesthood, no, sa Roman Catholic na priest sila og ang ilahang trabaho sang priest is mediator, no. Mo nang akong sa Catholic na ay kumpisalan nganana kay nga naman nagasimbolo kana nga ang mga pari sila ang naga-represent sa mga tao ngadto sa Ginoo. Ang Ginoo po naga-represent ang Ginoo po gina-represent sa mga pari. Kay sa Old Testament ingon ani gyud ang ila nga practice gyud nga ang mga priest niadto nga time sila ang naay authority. Pati sa health nila maupod, no? Ang mga pari kung imong basahon sa Exodus, Numbers ug Deuteronomy, ang mga kapari mao ang mag-declare kung ang imong sakit, leprosy ba, kay sa ila nga time, ang leprosy is sang pinaka hugaw nga sakit. Mao na nga sila ha, kung lepros ka, kung nakay sangla, kinahanglan layo pa, basta madunggan ang imong syagit, isiagit nimo nga lepros ka, parang tao di kapalapit sa imo kay bawal. No? So ingon na ka hugaw. Pero ang pari, sila ang nag-decide kung ang imo bang sakit, tanawan na nila imong panit kung ang imong sakit
sila mag-decide kung leprosy ba na or just kuan lang na kanang ordinaryo lang nga skin disease, o kung makita nga leprosy, kinahanglan i-separate ka na, no? Ibutang ka nila sa lugar nga pareho sa COVID naton, may mga isolation, di ba? So kung leprous ka, naay lugar sa ilahapod nga butangan sa mga tao nga dito magpuyo ang mga naay sangla. Kung dili leprosy ang imong sakit, itagaan ka nila sang pila ka adlaw nga tambalan nimo, tinluan nimo imong samad, tapos magbalik ka sa ilaha. Tapos i-declare na nila kung ayo na ka or ang imong sakit okay na, no? Kay samtang wala ka pa na ayo, kinahanglan magtinlo sa ka, bisag dili ka leprous, wala kay sangla, basta naa ka pa sakit, nya dili ka tugutan sang pare nga makahalubilo sa ibang mga tao, sila ang naga-declare ni ana, no? So diri sa kaso sang mga lepers diri sang pulo ka mga lepers, mao po ning giingon ni Jesus. Mao na gingnan sila, go show thyself to the priest. Pero samtang nagalakaw sila pakadto dito sa mga pari, napansin nila nga nag-ayo ng ilang sakit, no? Siguro natanaw nila, uy, okay na, no? Wala na ikuan. Siguro sa ilang pamatsyag, siyempre ang pamatsyag manggod sa taong nga naay leprosy, nga naay sangla, dili gyud sa nindot, no? Luya kayo lang lawas. Ako nakaagi nako og hatod sang isa ka leprous sa sanitarium, no? Dito sa Iloilo na ginadalaan dito sa mga sanglaon, no? Sa Ilonggo aroon man na. So nakaagi nako hatod sang isa ka sanglaon, no? Nga gidala namo sa leprosarium kay nga naman walay mangako nga mag-adto dito kay nahadlok sila. So siyempre kay ako man ang ilang nga pastor, so giubanan ako nga ako nga isa ka young people, Bible student, natudloan ako sa Bible school. Duha sila, isa ka babae, isa ka lalaki, gihatod namo didto. Pati ang kauban ako, ginakulbaan sila. So ang ginimo namo, suot namo sang hood, gipa jacket namo para lang yun nga dili parang kay ang iyang nawong medyo panay nagabutoy-butoy na may mga samad-samad na ang iyang kamot, medyo daghan na sa mga samad-samad. So nya luya kayo sa iyang lawas nga maglakaw siya, ang kauban ganin ako murag kuan siya, no, manginto siya kay ingnan ako guniti kay magsaka man sa pampot niya, balod gud na. So nagalihok-lihok ang katig, siguro ako guniti. Ang ako kauban nga lalaki nga young people, nga Bible student, hadlok siya magunit kay murag na kuan gud siya gud nga ana. Antod nga nakaabot kami sa lugar didto, naistorya na mo ang naga-manage didto, kuan na mo ang mga papers para nga i-record siya. Tapos dalon siya sa iyang kwarto. Dito na ako na istorya ang mga doctors nga kaning leprosy ay dili siya contagious, no, dili siya makalaton gud bisan gani magulid. Mao na dito sa leprosarium ang mga asawa dito, mga anak sa mga lepros na man gani dito, ingon nila nga ang makakuan lang gyud kung ang laway, no, or kanang samad gud, no, ang kanang tagta sa samad kung kuan sa imuha kana mao na, no, pwede ka matakdan. Pero basta wala lang, no, kay ang samad nila ginakuanan man na, may bandage man na unya, dili lang nimo bisan pa gani kanang basta wala lang gabasa gyud, dili man ka di ay makuanan gyud. Galing kitong sa itsura, ang uban gud wala na mga kamot, no, ang mga ilong, kaning mga ilong nila wala na. So medyo ngilngig ingon pa, no, nga murag dili nindot ang itsura sang leprous, no. Pero dili siya karon nga time dili na siya kanang kahaladlok gani para sa TV. Sa una kung naay TV murag hadlok pod kay basi malatonan ana. Pero karon kay kadtong nga time pod ang TV wala pay cure, no. Pero karon okay na, kadto ka lang
sa barangay, sa center, may tambal na. Ang leprosy unana pod. Pero sa ilang panahon ni Jesus, ang leprosy is a very dreaded disease. So kaning mga tao dire nga napulo sila, nagpalapit kay Jesus, pagkakita nila lakaw sila kadto sa pare, isunod nilang giingon ni Jesus, kita nila nga nag-ayo na sila, pulo sila, nag-ayo sila nga pulo. Nag-ayo ng ilang repros, nindot ng ilang paminaw, di lang bugat ng ilang paminaw. So they were very excited. No? Kaya siyempre, kinsa man nga malipay nga pila ka tuig ang imuha nga antos tapos kalit lang gyud nga ayo ka, no? Isa lang kasulti ni Jesus na ayo, no? Dahil lang kay nga akong enjoy po siya, excuse. Nag-special number po siya. So ingon ani ang kaso, no? Dire makita nato. Tungod nga nag-ayo na sila, siguro sa ilang excitement, no? Ingon ana man na usahay kung sobra kita kalipay, usahay dili na kita makainomdom sa ibang mga butang. Naiisa lang gyud diri ka tao nga Samaritan, no? Ingon diri was a Samaritan. Ang iyang gihimo nagbalik siya, no? Verse 15, and one of them, when he saw that he was healed, turned back and with a loud voice glorified God. With a loud voice glorified God. Ibig sabihin, nagsagit yun sa Diyos. Gisagit yun niya nga naghimaya sa Ginoo, nagpasalamat sa Ginoo, no? Maning ingon diri sa verse 16, and he fell down on his face at his feet, no? Nagbalik sa kay Jesus, tapos nagyukbo sa dito sa tubangan ni Jesus, no? Nagluhod siya sa tubangan ni Jesus ug nagpasalamat sa iyaha. So ingon diri ang pakapin diri sa verse 16, and he was a Samaritan. Ang Samaritan, tandaan nato nga kani sila sa mata sa mga Israelites, sa mata sa mga Jews, they were unclean food, no? Kay tungod nga kani mga Samaritan mixed produkto ni sila sa mga mixed marriages. Sa Jews basta dili Hudiyo ang mapangasawa sa isa ka Hudiyo, dili ang Hudiyo mangasawa siya og dili Hudiyo, ang babae mamana og dili Hudiyo. Sa ilaha dili na nindot tan-awon, no? Ginabawal na nila. Kinalan kung Jew ka, Jew lang yun, Israelite ka, Israelite lang yun. Nga ang Samaritans mo ni ang mga resulta sa ang Jews ug Gentiles, Jews ug dili Jews nga nag-asawahay, ug dira sila sa Samaria nagpuyo, no? Kay dili sila pwede sa Jerusalem, dili sa Galilee, dili sila pwede sa lugar sa mga Hudiyo. Pero siyempre bisag taga dito sila, usahay mag-abot gid sila sa mga palengke, sa mga money, no? Sa Samaritan woman dito sa John chapter 4, sa katong woman at the well, no? Samaritan woman po to, nagtagbo po sila dito sa balon ni Jacob. So kani ang Samaritan gina-look down sa mga Jews. Pero ingon diri sa ato nga nabasa, ang Samaritan sa pulo sila mao ang nagbalik. Mao ang nagbalik, nagpasalamat sa Ginoo, nagdaig siya sa Dios, he glorified God, and then he gave thanks to the Lord Jesus Christ. He fell down on his feet. So diri naka-react si Jesus, no? Ingon ni Jesus, di ba na napulo, where are the 9? Kung morning gusto na ko pud nga ipamalandungan nato kaning question ni Jesus Christ, where are the 9? Diba? Where are the 9? Asa siya? Di ba pulo ang tinluan, no? Morning ingon ni diri sa verse 17, were there not 10 cleansed? But where are the 9? So kaning nga question na ako na pamalandungan, nindot siya nga bahin pod sa ato, no? Kung atong examine kaning question ni Jesus Christ nga asa ang siyam? Sa napulo asa ang siyam? Anong isa lang nakabalik? Ang una diri nga ako natan-aw, ini nga pangutanan ni Jesus, it is a question for examination. Kanang self-examination. Siguro sa excitement nini mga tao nakalimtan nila. Pero diri sa atua nga nagabasa ni ini,
siguro ang isa sa mga butang nga pamalandungan nato nga tinuod no sa kayo sang Ginoo ngano nga wala sila nakapasalamat, diba? Ngano nga unsa gyud unsa ka ang ilang attitude no unsa ka ang ilang pagtan-aw or unsa ka ang ilang isip na nga time ngano nga wala sila iyang siyam nakabalik no. Sorry lang sa nag-uni-huni ha. So mo ni ang kwan no ang isa ka butang din nga makita nato. We can also ask ourselves kung dili kita makapasalamat sa Ginoo unsay rason no. Mo ni ang ingon sa Isaiah no chapter 5 verse 4 asang Bible reader nato Jay. Isaiah 5:4 palihog mi JB ikaw man ang kusog-kusog magbasa og murag paspas mangita na no. Bagay di naman ka mangita usahaw na lang nimo diro. Isaiah chapter 5 verse Isaiah chapter 5 verse 4. What could have been done more to my vineyard that I have not done in it? yeah. Wherefore, when I looked that it should bring forth grapes, brought it forth wild grapes. Mo nang pangutana sang Ginoo dira no sang isa ka anyway si Isaiah ang nagsulat niya na og isa ka unsa ni husbandman no nagatrabaho siya sa garden og gitang di pud ni sa Ginoo no ang pangutana diri sang husbandman sang tagiya sang vineyard no nga mao ni no Isaiah chapter 5 verse 4 no tanaw na ko sa akong Bible no. So mao ni ang pangutana po diri what could have been done more to my vineyard that I have not done no. So diri makita nato nga sa Isaiah nagahatag siya sa murag illustration diri sa mga tao may tungod sa isa ka tawo nga nagtanom siya og siyempre sa ilahaman gyud grapes man gyud ang vineyard nila no. So iyang pangutana diri what could have been done more to my vineyard kung imong kanon gyud sa tibok nga mensahe ni Isaiah ang Ginoo murag nagapangutana pod no what more should God have done for us no bilang mga anak niya unsa pag kulang pa gyud nga nahimo sa Ginoo sa tuwa nga mahimo pa gyud niya dugang sa tuwa aron nga sang ingon nila para nga mamunga siya no para nga magdaghan pa gyud ang iyang bunga diri sa ato ang pag-examine po sa atong paggulingon siguro we can also ask ourselves what can God do more for us aron nga makapasalamat kita sa iya o maka-recognize kita no sa iyang lordship sa atong kinabuhi. In fact kung atong noon God has given us everything that we need no sa kaayo sa Ginoo sa iyang graciousness sa iyang pagka-merciful sa iyang kindness naggan mga butang kung pamalandungan lang gyud nato ang kaayo sa Ginoo no ako'y gilista diri nga gihatag sa Ginoo sa tuwa ang pinakauna is the scriptures ang Bible is the guidelines nga magamit nato sa kinabuhi nato it is our guide everything in the scriptures para gyud sa ato ang kayuhan no it is mo nang ginaingon nato nga it is God's love letter for us kay diri una sa tanan gihatagan niya og gihatagan niya pagtagad no ang pinakaimportante nga needs sa tao which is salvation ang issue sang sala mao ang sentro sang mensahe sang balaan kasulatan no mao nang ginatawag nato nga ang gospel nato sa 1 Corinthians 15 is Christ dying for our sins no according to the scriptures kay mao ni ang pinaka problema sang tao when Adam fell in the Garden of Eden ang sala ning kaylap na sa tibuok nga human race mao kana nga ang nature by nature ang tao makasasala siya og mao na nga kinahanglan sang bayad sang sala og hihimo kana ni Jesus that's why there is salvation ang ikaduha mo na no scriptures and the scriptures is telling us about salvation
kung atong mapansin ang Ginoo ang iyang provision wala nagakulang sa tuwa. Bisan pa labi na gyud sa panahon karon, no? Ang iyang blessings, ang provision are our basic needs, no? Ang Kristohanon mao nang obserbaran ni David ang anak sang Ginoo dili sang Ginoo pasagdan. Mao na yung obserbasyon ni David, no? Gikan sang gamay siya hantod nga nagtigulang siya. Wala gid siya nakakita daw sang anak sa Ginoo nga beg, no? Nagapakilimos sang pagkaon mga anak sa Ginoo. Ibig sabihin, God has provided the needs of His children. In fact, maunang gisaad niya sa Philippians 4:19, no? But my God shall supply all your needs. Blessings. Ang blessings na po on the other hand, are above the needs that we have, no? Mga extra kung sa kwan pa, no? Mga pakapin. Ang needs nato gina-providean sa Ginoo, but there are a lot of times that He gave us things more than what we need, no? Mao ang ginatawag nato nga blessings. Mao nang ingon ni Jesus Christ, no? I have come that they might have life and that they might have it more abundantly. Kung ang Christian faithful lang yun sa Ginoo, ang Ginoo maka-bless po, no? Makahatag og blessings. In fact, ang mga trying circumstances nato usahay, ginahatag sa Ginoo so that He can prepare us for blessing nga ginaandam ni alang kanato. Mao na nga usahay na yung mga trying circumstances because He wants to bless us. Sa kinabuhi ni Job, nakita nato kung unsa ka kanindot sang blessing nga giandam sa Ginoo sa kinabuhi ni Job, considering that he suffered so much, no? Para lang gyud nga matipigan ang iyang relasyon sa Ginoo. So blessings na. And another thing that God provided us, has given us, is His discipline. No? Mo nang ingon sa Hebrews, so, nga ang Ginoo nagadisiplina sa anak nga iyang ginahigugma. If God loves us, He disciplines us. So unsa pay kulang mo nang giingon diri sa Isaiah, unsa pa may dapat buhaton sa Ginoo, unsa pay kulang sa gihimo sa Ginoo. So diri siguro sa kaso sang 10 lepers, sa kaning 9, no, it is a question of examination sa ilang kaugalingon. Sa tuwa pud karon sa tanan nga gihimo sa Ginoo sa tuwa, siguro it is a very good reminder for us pud nga unsay rason nga dili kita makapasalamat sa Ginoo. Unsay mga butang nga gihimo sa Ginoo sa tuwa nga dapat nato pasalamatan. In that sense siguro makaingon kita nga si Jesus Christ diri ang iyang pangutana maka lead pud sa tuwa nga ma-examine pud nato atong kaugalingon for all the blessings that we receive from the Lord, for all the things that He has given us. Have we thanked Him? Salamat ba kita sa iya? Salamat sa atong kinabuhi, no? Karon ining pandemic, isa gyud sa mga realization sa kinabuhi nato nga even in the midst of this chaos, no? Ining nga ingon pa sang uban nagapraning ng uban sa kahimtang, no? Salamat kay medyo nagahinahinay na balik sa ingon nato new normal ang kinabuhi nato. Pero dili gyud nato as God's people, dili gyud nato ma-deny that God has been very faithful to us. Bisan pa kita gani medyo dili nangin faithful sa iya, no? We're not able to gather ourselves together to worship Him. Pero ang Ginoo wala ginagbiya sa tuwa. Simply and naturally dili kinsa wala na kuyawan, no? Last week ang among anak, no, si Lovely, giingnan sila nga magpa-rapid test kay naa sila kauban nga nangin na positive, no, sa rapid test. Tapos gipa-swab test, niya gi-quarantine, gipabilin dito. Ingon niya, nag-text siya sa kuha dito pa sa hospital gabi tayo ugma i-rapid test ako. So gikuyawan na kami. We prayed that night nga unta, no, ang negative lang or giingan ako siya, pwede ba nga unsa na mandatory na required na. Ingon niya required man daw. Pero thankfully pagka sunod buntag mga isang off duty niya na mga 9 ingon niya tay pwede mapasundo ko. Medyo na late siya kay 8 o'clock man ang iyang gawas pero alas 9 siya nagkuhan. Ang akong ginauna-una nga i-test na siya, no?
Pero pag ingon niyang pasundo, sige ana, wala madayon imong rapid test niya, i-text lang daw kay wala daw ang mag-test sa iya. So i-text lang daw siya kung mobalik na siya pero gusto niya magpaulay so gisundo. Hantod na lang nagabi mo-duty na lang siya usab wala gyud siya na rapid test. Hantod nga pagka-duty niya pagkasunod adlaw ingon niya dili daw mandatory no, voluntary. So ingon ako ayan na lang pa-test kay base kung ana kung unsa wala man kay symptoms ka, wala man kay nabatsyag. Salamat sa Ginoo no. Pero kinsay wala malisang ani nga mga sitwasyon no. Lalo na gyud katong kasagsagan gyud sa mga lockdown sa mga ECQ, DCQ ana. Pero salamat sa Ginoo, God has been so good. So karon nga time no, labi na gyud kaning ingon nato nga Thanksgiving time. Let us examine how good God is no sa atong kinabuhi. Kay kung if we will count our blessings, mo na ingon sa kanta, no? Name them one by one. We will surprise what the Lord has done. God has been so good to us. So wala gyud rason siguro no kung i-examine lang gyud nato ang atong kaugalingon, wala gyud rason nga dili kita makapasalamat sa Dios every day that we wake up in the morning, makapasalamat gyud kita sa Ginoo. Actually isa kani sang mga napamalandungan namo sa among family devotion kaning Luke chapter 17. Kung I don't know kung nakahatag ko sa inyo isang Bible reading nga chart. Mao to ang nabasa namo a few days ago nga kani no sa Luke chapter 17 ang thankfulness ni ining isa ka tawo og kaning question ni Jesus Christ, where are the nine? So it is a question of examination. Ikaduha, it is also a question of expectation. Mo ni pag-ingon ni Jesus, di ba 10? Asa ang siyam? Ibig sabihin diri si Jesus Christ, sa iya nga gihimo sa mga sa lepers, sa mga sanglawon. Pagbalik sang isa, ipangita niya ang siyam. Ibig sabihin si Jesus nag-expect nga sa napulo dapat naa sila pasalamat kay nganong may isa lang nagbalik. Di ba? So, buot pasabot kay gipangita sila ni Jesus, nag-expect si Jesus nga unta magpasalamat pod sila, no? Mo ning ingon sang iban gani nga mga alagad po sa Ginoo nga ang Ginoo naghatag sa ato sang kaluwasan, free ang kaluwasan no. Walay trabaho, walay works, good works na may mo tawo para sa masave because salvation is a gift, di ba? Mao nang giingon sa Ephesians 2:8 and 9. So ang himuon lang gid nimo sa gift, dawaton lang gid nimo. Wala dili nimo kinahanglan bayaran, dili nimo kinahanglan himuan sang mga kuno sa padira, mga ritual, kaning pagsimba nato, pag-alagad nato sa Ginoo. Part na siya sang ato nga kinabuhi as Christians, no. Pero before we become Christians, ang pagdawat sa kaluwasan libre. Mo nang ingon nato, murag sayon lang no. Ana lang magdawat lang maluwas ka na. Tandaan nato, dili siya sayon sa part ni Jesus because He died for it. He died for our salvation. Mao na gani nga nangin good news siya kay bisan sa pangit sa eternal sang bayad sang sala nga kamatayon, ginhatag ni Jesus Christ ang kabayaran so that salvation can be free, no? Nga wala na ibuhaton ang tao, ang iya lang ibuhaton isandig niya ang iyang kaluwasan ngadto sa Ginoo. Kaluwasan sa sala. Mao na nga ang iban gina-require mag-repent, no, convert, no. Pero kanang nga mga resulta kuana na ako nakita mga result na siya kung ang imong kasing-kasing tinuod gyud nga gibuksan nimo sa gibuhat ni Jesus Christ sa Kalbaryo. Kaya in the first place He died for our sins Manang ingon sa uban, magdawat lang maluwas na siyempre. Pero sa imong pagdawat, tandaan nimo ang gidawat nimo kaluwasan sa imong mga sala. Dili ibig sabihin na kung nadawat na nimo ang kaluwasan, nga magpadayon ka sa imong pagkasala, kay ito luwas ka naman. Mo nang ingon sa iban nga dili ka sila pwede magtuo nga once saved, saved forever. Kay paano ka maluwas nga makasala man kagyapon? No? Pero tandaan na to, ang sala sang Kristohanon, after siya nga nakadawat sang kaluwasan,
dili na siya intentional eh. Dili na siya kanang nature gani. Sa ato bilang tao, no? We are still dwelling in flesh and blood. So ang nature nato as human beings, makasala gyud kita. Pero ang nature nato as spiritual beings, dili na mao ang ato nga natural bilang anak sa Ginoo. We hate sin eh. Although makasala kita, pero dili na mao ang handom sa atong kasing-kasing. We do not enjoy doing things against sa kabubuton sa Ginoo. Mao nang akong Kristohanon ka, magka-problema gyud ka kung makahimo ka sang mga sala kay dili gyud ka maglinong sa imong konsyensya. Pero we can never be perfect. Ma-attain na nato ang perfection kung tuan natin kita sa langit. So ang issue sang sala gibayaran sang Ginoo, gibayaran ni Jesus Christ ang iyang kinabuhi, gipatuluan niya sa iyang dugo so that we can have free salvation. But that doesn't mean nga dili kita magpasalamat ug mag-alagad sa Ginoo. Gihimo sang Ginoo ang tanan para sa kaluwasan nato. Naon sa nato atong kinabuhi. No, mauning kwan diri. No, na isa ka kanta na ingon nga, all this I give for thee, what hast thou given me? Murag although si Jesus Christ wala siya naga-demand no sa atong nga thanksgiving, pero he expects. Mo na ingon niya diri where are the 9? Sa napulo nga akong gigaayo, mo ra na nagbalik. Asa na tong siyam? Diba sa ato nga giluwas ng Ginoo, kung sa gihimo nato sa atong kinabuhi, total luwas naman ko, sagda na akong Ginoo. Diba, nindot kayo unta sang reaksyon nato nga kay ginluwas kita sa Ginoo, ihalag po nato tibuok nato nga kinabuhi sa iya. Nga last time na pumalandungan nato nga kung ihalad nato ang kinabuhi nato sa iya. Our ultimate goal is to glorify Him. And as a result, kaning satisfaction ug happiness, maangkon naman gyapon nato kung ihalad nato ang atong kinabuhi sa iya. Kabalo ka mo mag-alagad kita sa iya, maghimo kita sang butang nga makaymaya sa iya ha. Ang una gyud nga mga mangin beneficiary niya na kita. Kaya naman malipay kita nga ang kubos nato ko galingon nagamit nato para sa iyang kaymayaan, di ba? Unsa na lang ni nga ako sa akong pagkatao, nagamit ko sang Ginoo sa ginagmay nga paagi. Malipay na ko ana. Pero ang kanindot gyud nga in recognition for the grace given to us, for the good news that we receive, we give ourselves in thanksgiving. Nga nag-alagad kita sa iya nga dili ginapilit. Kay lisod man pud na no. Kanang istorya gani no, one time sang isa ka bata nga gitagaan siya saging. Tagaan siya saging tapos naging naghatag siya unsa imong isulti ta, unsa imong isulti ta. Tapos gitanaan niya tong naghatag niya gibalik ning saging kay giingon niya paniti. Diba? Ang naghatag expectar nga maingon ng bata, thank you. Ya ang gihimo sang bata gibalik kag ipapanitan pag yun ang saging. Pabalatan sa saging gihatag sa iya, diba? No, siyempre bata, makakatawa ka, no? Ang imong gi-expect nga pasalamat lahi ang na dawat pero daw bikong dako. Tao na siya nga hamtong tapos tagaan nimo sa isa ka butang. Tapos instead nga pasalamatan ka, magreklamo pa jud. Di ba? Unsa atong batyagon ana siguro no bilang tao. So sa Ginoo kung atong tanawon pod sa ato nga pag pamalandong sa atong kinabuhi. Jesus Christ expect us to be thankful. Bisan siguro ana na lang. In fact, daghan kayong iyang mga commands diri na if we love Him, we need to keep His commandments. O ang greatest niya na duwa. Love God above all with your life and love your neighbor as you love yourself. Pero diri makita nato nga si Jesus Christ nag-expect po. Yung kinabuhi nato, maging thankful po sa iya. Murag, sa ingon ako ganiya, gawas sa Thanksgiving month karon nga November, ang isa sa mga trending nga topic karon kaning about sa investigation sa Senate sa mga terrorist sa terrorist armed group ang isa ka
gihimo sang PNP no ni Parlade man siguro to katong maghimo gani isang tarpaulin no nga nagaingon nga ang CPP-NP is persona non grata no? Persona non grata tapos nag-react to si Jovic Remulla sang Cavite og si Mayor Isko Moreno sang Manila nga dili sila gusto nga ibutang kana kay maka-create na og lamat sa relationship sa mga tao. So nangin issue po na no. Persona non grata ibig sabihin they are not welcome because they are people who did not appreciate no sa government no kay naa sila dira sa government but they are trying to topple down they are trying to destroy the government nga kung asa sila nabilong mo na nga gihimo kana sa mga authorities naghimo sila ni ana kay dili nindot di ba kung ingnan ka nga persona non grata ibig sabihin you are an ungrateful person dili sa lalim sa atuan nga standard Now, let us go back to what Jesus said. Where are the 9? Asa ang siyam? Why they did not return to give thanks? So Jesus expect these 9 to give thanks to Him. Sa tuwa po sa kinabuhi na to kani kay Jesus ni sa earthly ministry niya buhi pa siya niini nga time personal niya nga na-experience siya niining mga tao just giving them physical healing. Sa tuwa karon nga time si Jesus Christ is in heaven physically. He is in our hearts spiritually. And what else can we think of our lives in relation to Him if not being grateful? So it is a thing that is expected of us. Kita nga mga Kristohanon, nindot kayo. Sahay siguro tungod sa atupod ng mga characteristics, sa character traits nato, sahay na ay mga tao nga sayon lang magsulti, sahay na po mga taong ilungon kayo nga sa heart na lang. No? Pero nevertheless, ang nindot diri nga response nato sa kaayo sa Ginoo for giving us these things, salvation, scriptures, the Holy Spirit, guidance, sa tanan nagihimo ni sa to, blessing us. Isa sa mga expected response from us is to be grateful, to be thankful, to praise the Lord for everything He does. And thirdly, no, and I will close with this, no, siguro medyo na late ko gamay, no, it is also a display of exception. Kanang ginatawag natong exception, gitawag nako diri nga exception, gibutang nako kaning word para nga madali nga ma-recall no ang kaning atong gipamalandungan karon nga gabi. It is a question for examination, a question of expectation, and a question of exception. Kaning exception gigamit nako nga word tungod kaning balik kita sa Samaritan no. Kaning tao, kaning isa nga nagbalik. Among the 9, nay isa nga lahi ang iya nanging response. Di ba? Morning ingon na to, no? In every rule, there is an exemption or exception. Pero nindot kaayo, no? Sa iya nga pag ako usay na pamalandungan ba? Isa pa siya katao nga gina-look down sang uban. Pero wala niya gibali. Sa iya nga kalipay, wala sila ang reaksyon kundi magdaig sa Ginoo, magsagit sa pagpasalamat sa Ginoo, magluhod ug mag-worship sa kay Jesus Christ and thank Him. Salamat. Sa siyam nga nakalimot sa pagpasalamat, siya ang exception eh. Kabalo kamo ang atong kinabuhi bilang Christian usahay nindot siya po nga pribileyo nato nga mangin exceptional ang kinabuhi nato. Kanang ingon ganyan sa mga iba siya sa lahat. Di ba naman kanta nga iba siya sa lahat. No? Pero galing ang kanta na yan patungod sa pagmamahal. No? Iba ka sa lahat, iba ka kung magmahal. Ano sa kanta. Pero ang life nato as Christians, kabalo ka mo, nindot siya no, nga kanang kasagaran gani sa principles nato nga sabay sa agos ana magsakay lang sa lakaw sa panahon. Pero kaning isa ka leper diri nga Samaritan pagyud siya. Wala siya nagsunod sa kung saang trend unsang gihimo sang siyam. Wala magani sila nagpasalamat.
Diretso na lang, pwede man to na igihimo niya. Wala eh. Bisag lahi siya, bisag nalahi siya, pero kay kabalo siya nga ang iyang gihimo, tama, wala niya gibali tong siyam. No? Kabalo ko mo, usahay, ako personally, usahay ko na anak po. No? Kanang maulaw gani ka nga, bro, ikaw lang lahi. Yung iban dito mo na, tapos, ikaw, pero kabalo ka mo, sa ginatawag na nga identity crisis karon nga generation, generation sa nata karon, generation Y o generation Z nata, kinakaagi na tag generation X, no, Y, Z, tapos siguro mabalik na sa generation A na, double A, dira man gikan sa A. So diri kanang generation X, kanang identity crisis gani na ang uban na nagauban sa trending ana, pero ang uban tungod nga murag nangin kuan sila gani, nagununa nila nga ngano magsunod man ko sa ana. So mo na nga naay makita nato dati nga karon murag dili naman siya gyud kaayo ko surprising, no, kanang makita nato nga ang buhok nagatingkarag ana, murag gihimo niya natunog sang dinosaur din ang iyang buhok, ang kulay mga green na mga ano, karon dili na. Pero sa una murag kapansin-pansin, no, kay nga naman dili kayo uso eh, no, ang kulay sa unang buhok kung mapakulay mo gud ang tao, either nga blonde or gray or gray ba ana, no, ya sang lihin ay mo na nga may na violet nga buhok, na green, na yellow. So say one time na isa ka patanon nag-interview ngano nga ngun ana, ibutangan nimo spike imong buhok tapos nagbutang ka garitos diri sa dunggan nimo, nagbutang dito sa ilong, tapos na ay tato nga mga butiki dira sa ngano man. Wala ko mo sa iyang rason. Gusto na ako magpalahi. Hello? Gusto na ako nga lahi ko ya eh. Dili kay Hello? sunod sa uban. Hello? Hello? Madunggan ko. Kinsa to nagilo si Ma'am Bergie. Si Ma'am Sara. Ayun. Okay na? So ani no, diri ang kanang murag ingon na gani nga gusto niya nga ma-identify, gusto niya i-impose ang iyang identity. Kung sa society nadtong panahon murag negative kayo ang paano palahi gid sa iyo. Muna usahay ingon nga ngano palahi man ka. Pero diri sa kaso ni Jesus, positive kayo ang result niining isa nga nagpalahi. Ngano nga naglahi siya? Ngano nga pinasay siya? Ngano nga exception siya? Because he went alone sa pagpasalamat sa kay Jesus. Pabalo ko muna ng result. Ingon din ni Jesus, no, sa verse 19. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. No. Diba? Oh. And he said unto him, Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole. Dili makita nato nga ang kaning nga leper nga nagbalik, dili lang ang issue niya ang pag-ayos ang iyang samad. No? Ang iya gipakita diri ang iyang pagtuo. Ang iyang pagtuo. So by returning, by giving thanks and praises and worship to God, he glorified God. Nakita ni Jesus Christ diri nga dili lang ang iyang handom na mag-ayos siya, kundi na-recognize niya ang lordship sang Ginoo sa iyang kinabuhi. Diri makita nato ang gigamit ni Jesus Christ ang faith. Nga kani nga tao ipakita niya nga nagtuo sa kang Jesus Christ. Ang siyam maybe wala ta kay wala man sila nagbalik, pero kaning isa gimatud-an gyud niya pinagi sa iyang kinabuhi nga ang pagtuo niya. Diri nato makita no kanang giingon gani ni James sa James chapter 2, faith without work is dead. Diri kabalo ka mo na una iyang work sa iyang faith nga nakita, no? Ipakita sang Ginoo ang iyang faith pinagi sa iyang gibuhat. Anyway, si Jesus Christ siya omniscient man na siya. Nakahibalo man siya sa kasing-kasing ni nga tao. Pero diri makita nato nga through his actions, gi-recognize ni Jesus Christ ang iyang faith. And because of that, unsang ingon niya dira,
thy faith hath made thee whole. Ibig sabihin, dili lang ang libros niya ang naayo, pati ang kalag naayo. His whole being, his soul has been healed because of that faith on the Lord Jesus Christ. Kabalo ko mo nindot kayo ang kinabuhi ni no, sa mga grupo, sa trabaho, no. Kaning kinabuhi nato gani nga na faithful and grateful. Kanang naay mga tao gani nga makapansin sa tuang makaingon, lahi lagi ka. Lahi lagi ang imong kinaiya. Nindot lagi ng imong batasan. Tapos pangutanon kanila, nga naman lahi lagi ka. Then you can tell them, Christian manggod ko. Nadawat magud nako si Jesus Christ nga akong Savior and Lord. And then, I want to live a life that glorifies Him. Di ba mo nag-ingon diri sang verse na to? He went back and glorified God, shouting. He lifted up his voice. Siguro sa tuwa po kinabuhi kung yung ingon ani. Kanang makita gani ang ato nga, kabalo ka mo ang thankful mga tao. Malipayon eh. Makita mo siyang namong wala siya problema. Pero sa tinuod lang kinsa man sa tuwa wala problema. Sa totoo lang nagatubang usay sa mga kalisang. Pero kung thankful ka nga tao, magudali ka maka-recognize sa mga butang na makahatag sa imo sang kalipay. No? Kung makapasalamat manggod ka, you appreciate it. No? Ang appreciation, isa sang mga makahatag sang kagaan sa ato nga balatyagon. No? Kanang word gani nga positive vibes. Diba? Kung thankful ka nga tao, ang thankful na tao isa malipayon na tao. No? Mana happy, a thankful man is a happy man. If you are grateful, you will be joyful. Kaya ang gratefulness nato mao nagadagdag sang weight sang blessing atong nadawat. No? Kanang tagaan kag kwarta. Siyempre, ang kwarta mismo, dako na siya nga blessing. No? Pero kabalo ka mo, ang response nimo sa pagdawat nimo sa kwarta nga gihatag sa imo, kana kadugang na. No? Kung tagaan kag 100, unya malipayon ka kag thankful ka, ang bilis ang 100, mahimo na nga doble, mahimo na nga 200. 100 lang imong nadawat, pero ang imong balatyagon, murag 200 na kay nga naman. Naay dala nga pagpasalamat. Kung dili ka kontento sang 100, usahay, kadawat ka gang 100, dili ka kontento, murag 10 pesos na lang bilian na. No? Pero diri makita nato si Jesus Christ, gipakita niya diri ang dako nga bilis sang ekspresyon sang pagpasalamat. Kay nga naman, nagatumbok kani sang kasing-kasing ini nga tao nga nag-recognize sa kaayo sa Ginoo. Siguro isa sa mga butang pod nga atong mabutang po sa atong kasing-kasing, to be thankful. A lot of things we can be thankful for sa Ginoo. Pero kani nga akong challenge, no? Kani nga time, si Jesus Christ na aman diri, personally, physically na si Jesus Christ. That's why this man went to him and bowed down and fell on his feet. Sa tuwa, siguro, isang mga application po yung mahimo na ito. Maybe we can go to someone and tell him or tell her that we can be thankful. Himo na ko nga project sa mga young people dito sa church katong Sunday is to go to their parents. Just be grateful. Go to their parents, hug them, rakson, o pasalamat lang. Salamat for all the sacrifices that their parents have given to them. Labi na gyud kung saluyo sa mga kapigaduhon. Ingon ako, sa panahon karon salamat sa Ginoo because God has been so good. No? He provided our needs. Again kayo sa mga tao nga nanging blessing sa kinabuhi namo ni Heart, ni Mrs. Pero kung i-recall na mo ang mga kapigaduhan ko sa una, no? One time nakatungog ko sa testimony ni Brother Jing kung isang pagpaningkamot para lang yun nga maka-abot sa kung asa sila karon. Pero makita na itong Ginoo has been so good. And these things have been rooted and grounded sa pagpalangga, pagsuporta, o pagsakripisyo sa atong mga ginikanan. So why not tell them or go to them? No, ingon ako sa mga people, kadtuanin mo gyud. Sulti gyud ang pagpasalamat. This coming Sunday, pangutan-on ako kung kinsa ang naghimo niadto. I don't know kung they will take it very very seriously. Pero kung dili nila mabuhat, kung wala nila nabuhat karong Domingo, I will remind them again. In fact, we
we will also meditate upon Thanksgiving gihapon sa nini nga bulan. Pero ingon ani no, sa ato siguro nindot kayo kung verbally, audibly, makapasalamat kita sa mga tao nga nangin blessing sa ato. Ang Thanksgiving man good sahay murag it goes without saying. Kaning man ay nakita madawat every time na ay maghatag na namigid sa inyo kung na makadumdum sa kuha makatag sa blessings. Walo mo ang akong pagpasalamat. I don't know kung naay tayong man nakalimot ko pagpasalamat sa tayong man nagdawat ko sa inyong mga kindnesses. Pero ang akong kasing-kasing nagabukad gyud sa kalipay. Every time bilang alagad sa Ginoo siguro mao nang isa sa mga encouragement pud sa mga nga kung naay maka-extend sang blessings. Pero kabalo ka mo nindot pod nga one time na isa kayang people nga nagpalapit sa ko nga dito sa Gimaras no tawag ko niya, sir, gusto ko lang magpasalamat sa inyo. Ano man niya kabalo ka nga katong grade 1 ko kamo ang nagtudlo sang BBS dito sa among baryo. Dito nga time indawat na ko si Jesus Christ. Niya karon ingon niya nag-eskwela ko sa Bible School. Murag ikumot akong kasing-kasing sa kalipay nga ingon ana day ang resulta sang pag-alagad nato sa Ginoo. So karon nga gabi kaning question ni Jesus, where are the 9? A question of examination of the things that we have received from God and how good God is in our lives. It is a question of expectation that the Lord is waiting for us to be grateful, to be thankful sa iya. And siguro makita nato na dili man ta kasimba pero kabalo ka mo ang pagsimba isa sa mga pamaagi nga makapasalamat kita sa Ginoo. Then we can glorify God. And it is also a question of exception, being exceptional, being a Christian, a faithful Christian. We can have a life that people can observe, no? And we can be a blessing to others. Kabalo ka mo sa inyong mga testimony from time to time, we can talk personally, no? Maka-istorya ko sa inyo mga testimony ninyo sa chat, no? Sa text, no, na yung mga naga-contact, nagapangayog advice, nagapangayog pag-ampuan. Kanang nakita po na ako, no, nindot po ang inyong mga kinabuhi. Karon nga gabi i-challenge po na ako kamo gyapon to be more thankful, no? I believe nga as we thank the Lord, ang blessings niya padayon po niya ibubuo sa tuang kinabuhi. And then we can also expect that others will be thankful to us sa mga blessings na share nato sa atong kaayo sa atong bisan even kind words that we can say, we can tell others, no? Na we can expect that people will be thankful, although dili tanan, no? Dili nakita nato siya ang wala naka-inumdum na isa lang nagbalik sa napulo, pero our good deeds is a way that we can say thank you sa Ginoo. Sa tanan niya gihimo sa tuwa, makahimo kita sa mga butang para po sa uban. And always, let us do it for His glory, for His honor. Mao kani ang iyang pinaka rason, no? Nganong we are still here as Christians para nga magamit niya sa iyang kahimayaan. Ug mangin instrumento kita nga makilala po sa uban si Jesus Christ. So kabay pa nga karon nga gabi naging challenge kani, no? Sa matag usa kanato. Kabay pa nga katag kani kalipay sa kaayo sa Ginoo nga antod karon, no? Sa luyos ang pandemic, mahuman na lang pandemic, wala gid ang pandemic naka-affecter kayo sa tuwa. Although may mga problema man ta physically, sa relationships pod, no? But God has been good and He is worthy to be praised. So salamat sa Ginoo karon gabi sa inyong pupuminaw. Kaway pa kaning pagtulunan nakahagit pod sa matag usa kanato. Thank you and good evening, no, sa tanan.
mag-close kita sa pag-ampo, no? Kung na questions, na mga ekspresyon, na may katampo, murag silent man tanan, no? So mag-pray kita, no? Mag-ampo kita para nga maka-close kita. I hope, no, kung naa ka may mga reactions, pwede man po na, no, naman tayo chat group. Salamat sa Ginoo sang mga abilidad ninyo nga nagamit, no? Gihapon kay Ma'am Bimbim, salamat gyud sa pag-avail niining si tawag ani Zoom, no? Sa kay VJ tigbasa na to og Bible, si Mamang pod nga tigbasa pod, sa isang present, no? From time to time naga-share, no? Si Ma'am Bergie, si Brother Ever naka-share pod one time sa iyang mga testimony, pagpasalamat, no? So salamat gyud kayo, no? Kabay pa nga ang Ginoo gyud magagamit sa to og mahimaya nato. Bisag pangingon ani, no? Ampuan nato nga one of these days maka tigom-tigom pud ta, no? Nakita na ko sa chat group si Pastor Luloy, no? Ma-miss pud nato. Let us just pray for each other. Mao po nang ginahimo nako, no, sa isag-isa sa tuwa every time. Every morning naga devotion kami ni Heart og ni Lovely, o we can have time to pray for you, no? So mao po na karon nga gabi mag-aampo kita sa pagpasalamat sa Ginoo. Let us pray. Our most gracious and mighty Heavenly Father, Ginoo, salamat nga Bible study time namo, Ginoo, sa mga kaigsuonan. Salamat gyud sa kayo nimo, Ginoo. Sometimes we cannot enumerate the things that you have done for us. Pero karon nga gabi, Ginoo, particularly we thank you for this moment we can spend with each other to read your word, to meditate upon it. May mga principles, Ginoo, sa Christian life namo nga makutlo namo, Ginoo, ma-apply namo kabay pa nga ang pagpasalamat mangin bukang bibig namo, Ginoo. Please help us to go to the people we are thankful and just say thank you to them. Tungod, Ginoo, makalipay man pud nga ma-appreciate ang mga butang nga ginahimo nila sa mua. Sometimes dili namo, Ginoo, mahimo kaning tanan, pero salamat for reminding us that you are so good and you have used a lot of people around us to become a blessing to us. And we pray that we may also become a blessing to them. Salamat gi, Ginoo, nining mga anak nimo, yun ang blessing, Ginoo, sa kuha bilang alagad nimo, ang ila, Ginoo, nga kinabuhi personal nakita gid ako, Ginoo, nga tagsa-tagsa sa ilaha naghandom gyud nga makahimo sang buluhaton, Ginoo, nga para sa paghimaya sa imo. So please be with them. Uban ni kami, Ginoo, sa mga trabaho namo, si Brother Ching, Ginoo, kung sa ihapod nga mga kahimtang, kabay pa nga ikaw gyud magaplastas ang tanan, labi na gyud sa mga quarantine pa or mga requirements, Ginoo, sa iyang nga pagbalik, Ginoo, sa iyang trabaho. Please be with him. Bisan pa, Ginoo, si Grace ug si Jan, si Mamang nabilin sa ilang balay. Uban ni sila, Ginoo, labi na gyud ang ilaha nga farm food silang trabaho dito. Kabay pa, Ginoo, nga ikaw gyud mag-auban. Salamat, Ginoo, sa blessing imong mga gihatag, Ginoo. Bisan pa si Joy pod sa Malungon, si Brother Ever sa iyang trabaho sa DepEd, dili kinalalim, Sarah, ginapanungdom na mo, Ginoo, iyang trabaho po sa kalisod, Ginoo, nining modular system, Ginoo, ilang hago, kampo kami, Ginoo, ikaw mag-strengthen sa iya. Salamat kami. We remember sa kay Pastor Gulli, Ginoo, sa iya nga death anniversary. Nag-aampo kami, Ginoo, nga kaning mga nabilin, kami nga mga nabilin diri, Ginoo, magpadayon pod sa padayon sa pag-alagad sa imo, sama, Ginoo, sa iyang gisugdan. Salamat sa iyang kinabuhi. Kami, Ginoo, nga ikaw magapakiguban sa matag usa kanamo. Dili man namo, Ginoo, mention tanan, pero, Ginoo, nag-aampo kami nga ikaw gyud magabantay sa gihapon sa matag usa. Salamat, naka-attend pod sila Brother Jeff, si Sister Shasha, Ginoo. Nag-aampo kami sa kay
Ma'am Virgie sa iyang ginabati ko sa lawas, sama kami Ginoo nga nagaginaatake usahay sa mga sakit Ginoo, please be with her. Bani kami Ginoo tanan, mga kauban namo Ginoo, wala na namo makita, si Ma'am Nora o sila Lablab, sila bisan sila Lester o sila MM, ginapanumdum namo Ginoo ang mga yung people nga kabay pa Ginoo nga bisag pa nga wala kami nakatigom as a group, kabay pa nga you will always be with them and bless them as well. Inatugyan na mo Ginoo ang project sa church, ang mga preparations sa mga requirements, kabay pa ginikaw makatabang, labi na gid sa mga taong involved, labi na gid kay Brad Ever nga nagapanguna niini nga building project Ginoo. Kabay pa magamit kaniya lang sa imong kamayan sa Lord. Karong gabi we are praying sa mo pagpamahulay, kabay pa Ginoo ikaw magauban sa tag sa kanamo. Tugyan Ginoo namo among kinabuhi sa imo, tugyan namo Ginoo ang amo nga pagmahal sa imong mga pulong. Salamat ining mga anak nimo nga every Wednesday makatigom kami sa pagpamalandong sa mga pulong nimo. Salamat Ginoo nga ikaw nagagamit sa imong kubos agad pod sa pag-lead ining devotional time. Salamat sa kay Joy nga nag-initiate Ginoo niini nga nag-suggest niini nga buluhaton. Kabay pa Ginoo nga ikaw gid mahimaya nining tanan. We commit these things unto you with thanksgiving in our hearts in the mighty and loving name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Thank you. Amen. Amen. Thank you. Okay.